Isang mapagpalang gabi po sa mga kapatid, sa ating lahat. Kamusta na po ang bawat isa? Salamat po sa purihin ng Panginoon dahil sa patuloy niyang pangunguna sa ating gawain ito ng ating prayer devotion. Tayo po ngayon ay nasa season 12 na. Isang karangalan po ang muling makatayo sa inyong harapan at magamit para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo po ngayon ay, ang tema po natin ay ang pagpapaging handa sa pagbabalik ng hari at sa pag-uwi ng mga hinirang. Let's pray po. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat Panginoon, muli binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makapag-aral ng mga salita. Ama, Lord, saga ng akin, ako po'y walang magagawa, Panginoon. Ako po'y ilagay niyo, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang maihayag at maparangalan sa gabing ito, Panginoon. Kung kami man po ay nakikita mo may karamihan, ako po ay nagpapalinis, Panginoon. Patawarin mo po ako, Lord, sa lahat, Panginoon, ng kasalanan nagagawa ko pa ng bawat isa sa amin, O God, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. Magmalinis na puso, Panginoon. At patuloy na lumakad, Lord, sa panuntunan ko anong ibig mo, Lord. Maraming salamat sa iyo namin inaalay, Lord, ang gabing ito, Panginoon. Panginahan mo, Panginoon, nawa, Lord, ang mga salita na bibig kasi ng aking bibig, Panginoon, ay maging kalakasan, Lord, ng bawat isa, lalo na, Panginoon, ng mga nakikinig at nanonood sa gawain ito. Sumusubaybay, gabi-gabi. Thank you, Father God, for maitaas at maparangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Ang topic po natin ay mensahe sa pagdadalisay ng puso bago bumalik ang hari. Sabi po sa key verse, sa akin pong key verse ay Kawikaan 3, verse 5 hanggang 6. Ito po yung verse 5. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 6 po. Sa lahat ng iyong gagawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang salita. Paano po ba magpadalisay sa Panginoon? Ito po yung time na tinanggap natin ang Lord sa ating buhay, na hindi lang bilang Diyos ng ating tagapagligtas, kundi Diyos ng ating buhay. Amen? Amen. Doon po tayo inumpisahan ng Lord na linisin, dalisayan, binigyan tayo ng dalisay na puso, malinis na isip, higit sa lahat, sinasakop niya ang ating buhay. Yun din po ay decision din po sa atin yan kung patuloy po tayo nasusunod at magpapadalisay sa Panginoon. So, ipasakop natin sa Lord ang buhay natin. Amen? Amen. Yung naisin natin na ang kalooban niya, hindi ang sa atin, ang patuloy na magana sa ating buhay. Amen? Amen. Dahil sa ganang atin po, lalo na sa mundong ito, hindi tayo magkakaroon ng buhay na matuwid malibang sumandal tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi po sa Colossus 15:16, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan at magpasalamat kayong lagi sa Diyos. Amen. Ibig mong sabihin, tayo po, binigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon dahil sa habag at pag-ibig niya sa atin. Amen. Bilang Diyos natin siya po yung nangunguna at patuloy na umaayos ng buhay na tinatahak natin sa araw-araw. Amen. Amen. Tayo'y pinili niya, hindi lang tinawag, pinili niya bilang gawing mga anak niya. At
nagpapasalamat po tayo sa lahat ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. Kung tayo pinili, lalo nang tayo tawagin, nandun na po yung assurance na ang buhay natin ipoproseso ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo ang ating kung isip at puso, patuloy niya, pagamat tayo hindi tapat, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Alam niyo po yun na dumaranas tayo matitinding pagsubok. Subalit ang Lord, bagamat tayo medyo lumilihis, pilit niya tayong itinutuwid. Binibigyan niya tayo, dinadalisay niya ang puso natin. Ayaw niya na mapahamak ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya manatilihin po natin na lagi tayo nagpapasalamat. Yun lang po ang gusto ng God. Sa lahat ng kabutihan niya sa atin, magpasalamat tayo sa lahat ng oras. Amen? Ulitin ko po aking key verse, yung Kawikaan 3:5. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Napakainam po na tayo ay laging sumandal sa Panginoon. Umasa dahil siya lang ang ating lakas at gabay sa araw-araw. Amen? At binibigyan niya tayo ng pagkakataon sa ating buhay. Amen? Hindi niya tayo hahayaan na maliko sa landasin natin. Kung ang Diyos po ang ating inuuna sa araw-araw, tiyak po hindi niya tayo ihuli. Amen? Amen. Sabi po sa Mateo, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Totoo naman po yan. Paano po ba tayo magkakaroon ng malinis na puso? Tayo po, hindi natin yan kaya. Ang Lord po ang nagbibigay sa atin yan. Amen? Tayo po bilang Kristiyano na sabi nga, andito pa tayo sa lupa, nagkakasala pa rin tayo. Subalit tayo po alam natin kung paano tayo lalapit at hihingi. Magpapakumbaba sa Panginoon. At ang Lord, wala po yung gagawin kundi tanggapin tayo habang tayo ay nagpapakumbaba at humihingi. Nagpapalinis. Amen. Nagpapadalisay ng puso natin sa Kanya. Amen? Amen. Hindi po natin kayang mamuhay kung sa sarili lang natin. Sa habag at pag-ibig lang ng Panginoon tayo umaasa. Amen? Hindi po natin kayang mamuhay ng matuwid kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi po sa Hebrews 10:22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Totoo naman po yan. Sa pagpapasakop po natin sa Panginoon, isinasandal natin sa Panginoon. Mula po nung tayo tubusin niya, binayaran niya tayo, hindi lang ng kung ano man, kundi ang dugo at buhay niya. Kaya tayo po ay luminis, nagkaroon tayo ng kalayaan. Tayo po ay namumuhay na sa katotohanan dahil sa habag at pag-ibig ng Panginoon. Kaya patuloy po tayo manampalataya. Sabi dito, may magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa Kanya at patuloy tayong lumapit ng may malinis na puso. Amen? Dahil hindi naman po natin pwedeng makita ang God kung ang puso natin ay marumi. Patuloy po natin ipadalisay sa Panginoon. Amen? Amen. Magkaroon tayo ng pagpapakumbaba, kababaang loob. Di po ba? Kahit tayo dumaranas. Alam niyo po, sa sitwasyon po natin ngayon, sa totoo lang, maaaring yung takot nasa puso natin. Pero, kasi nakikita natin doon po ba, walang exempted. Lalo na lately po na may makapatiran tayo na talagang dumanas ng virus na yan. Pero alam niyo po, sa kabutihan ng God, maaaring pinahintulutan niya dahil may layunin siya. At pinahintulutan niya rin para makita natin nung bawat pamilyang dumanas ng virus na yan na kung paano siyang kumikilos. Amen? Sa buhay, isipin niyo po yung isa, sabi, para lang silang nagbakasyon. Mga kino po,
Para lang daw sila nagbakasyon. Isipin niyo po yung COVID yung kung tutusin, pero dahil po sa kabutihan ng God, kung paano niya pinoproseso, bagamat nakakatakot dahil talaga namang kumakatay yung sakit na yan. Pero pinahintulutan niya po para makita kung paano, nakakamangha po talaga. Bagamat yung iba ay talagang dumanas na matindi, pero nakita niyo po yung mga sinasabi niya sa pinopost niya sa social media, nalapit siyang muli sa Panginoon. Kumbaga, ginawa ng Lord yung naparaan para gisingin at ibalik ang mga anak niya sa kanyang piling. Amen? Na bagamat dumaraan sa matitindi, isa po sa kasama namin dito na di-devotion po sa umaga ang nagkaroon din. Pero sa bibig niya rin po, hindi sila pinabayaan ng Lord. Amen? Iba po ang pagkalinga ng Panginoon sa mga anak niya kumpara sa mga taong walang relasyon at kulang ng kaalaman tungkol sa Panginoon. Amen? Ang pag-iingat po, ayaw niya tayo masasaktan, hindi mahihirapan. Subalit kailangan din po natin dumanas ng mga bagay para makita natin at mapatunayan natin na kumikilos talaga ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ano man po ang dumating, dahil hinuhubog po tayo ng Panginoon, dinadalisay po ang ating puso. Patuloy lang po tayong sumunod, magpasakop sa Panginoon. Sabi po sa Roma 12:2, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Yun nga po yun na tayo po bagamat nasa mundo, alam na po natin kung paano tayo at yun ang pinaunawa sa atin ng Panginoon. Yun ang sa mga aral na tinanggap natin na kung paano tayo bubukod, kung paano na tayo hindi makakaayon sa takbo ng mundong ito. Kasi po, kapag tayo nakiayon pa, saan po tayo dadali sa kapahamakan? Subalit tayo po mga anak ng Diyos at patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Hindi na po wala na po yan sa ating puso, wala na po yan sa buhay natin, yung makiayon sa mundo. So, bagkos ang mundo ang makikiayon sa atin. Amen? Sa tulong at habag ng Panginoon. Amen. Gawin natin kung ano yung makakabuti, kung ano yung makalulugod sa Panginoon. Kasi ang mundo po, wala po tayo mapupulot na maganda. Kung tayo po ay namumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, nasasaktan po natin siya. Amen? Amen. Pagto tayo, subalit sa habag biyaya ng Lord, inalis niya tayo dyan, ibinukod niya tayo ng kapatid. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Amen. Sabi po, hayaan po natin ang nais ng Lord ang mangyari at masunod sa ating buhay. Huwag na po natin hayaan na madiktahan tayo ang isip natin ng mundo na maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Amen? Mamuhay tayo na may takot sa puso. Yan po yung ginawang dadalisay ng Panginoon sa ating puso. Yung nagkaroon tayo ng takot, alam niyo po yung kahit sa maliit na bagay, kahit minsan bumili lang tayo sa tindahan, sobrang sukli, pero hindi tayo mapakali na isustisnosoli natin yun. Yan po ang naging buhay natin. Kasi hanggang sa kaliit-liitan ng bahagi ng buhay natin, inaayos po ng Panginoon ayon sa kanyang ibig. Amen? Kaya nagkakaroon tayo, nakakapamuhay tayo ng malinis. Kasi hinuhubog ng Panginoon ang puso natin, ang isip at puso natin. Amen? Amen. Ipadalisay po natin kung ipalinis sa Diyos ang ating puso at hilingin po natin sa Kanya na bigyan tayo ng karunungan nagmumula upang maging matatag tayo sa bawat laban ng ating buhay. Amen? Amen. Isa pong patunay na, isa po rin to sa aking natutunan na
tayong mga Kristiyano, yung tunay na umaasa lang sa Panginoon. Kahit dumaranas tayo ng matitinding pagsubok. O nahihirapan tayo, physical man o emosyonal. Hindi tayo nawawalan basta-basta ng pag-asa. Kasi bakit po? Kasi alam natin ang Panginoon, sabi nga niya, di ba, sa kanyang salita, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Bagkus po, ang mga pagsubok na yan nagiging dahilan pa para lalo tayong lumalim sa Panginoon. Ganun niya po dinalisay ang puso natin. Ganun niya dinadalisay ang puso natin. Ganun niya tayo dinisenyo, mga kapatid. Na sa bawat pagsubok, di po ba sabi niya sa Santiago, ang pagsubok hindi para ibagsak tayo, kundi para lalo tayong patatagin. Diyan po tayo tumatatag. Amen po. Dinadalisay niya ang ating puso sa mga pagsubok na yan. Amen? Amen. Makikita at makikita natin kung paano siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sabi po sa team natin, pagpapaging handa sa pagbabalik ng hari at pag-uwi ng mga hinirang. Tayo po yung mga hinirang. Amen. Sa panahon po natin ngayon, tayo yung hinirang na tanging umaasa lang sa Panginoon, na patuloy na itinutuwid. Maaring minsan po mahirap kapag tinutuwid tayo ng Panginoon, pero blessing po yan sa buhay natin. Kasi po, kung hindi tayo itutuwid, saan po tayo pupulutin? Ano po ang magiging buhay natin, di po ba? Bilang mga anak, bilang tinawag at hinirang ng Panginoon, kailangan iproseso ng Lord ang buhay natin. Dahil sa ganang ating sabi ko nga kanina, hindi natin yung kaya eh. Kahit ang sarili natin buhay, hindi natin kayang iligtas, di po ba? Amen. Kaya kung patuloy na hahanapin at susundin natin ang kalooban ng Diyos, magkakaroon po tayo ng matuwid na pamumuhay. Amen? Amen. Ang Panginoon lamang po ang tanging makakapagpadalisay sa ating puso. Amen. Sa totoo lang po sa sitwasyon natin ngayon, share ko lang po na isa po ako sa praise report ng mga prayer request po ng ating iglesia. Dumating po sa akin yung time na talagang pinanghinaan ako ng Lord dahil sa dinadanas ko rin po. Pero alam niyo po yun, na sa bawat pagsubok natin, wala tayong alam kundi lumuhod sa Panginoon. Na Lord, yung kalooban mo masunod sa buhay namin. Kasi alam natin na ang tagumpay nasa atin, na pinagtagumpay na tayo ng Panginoon. Nasa atin na lang yung kung paano natin ipamumuhay. Pero nagagawa na po natin yan. Ito ang sitwasyon natin ngayon, yung iba ayaw lumabas. Dahil sa takot, di po ba? Dahil talaga namang delikado. Pero purihin po, Panginoon, tignan niyo po, lumuluwag na tayo. Dahil po sa niya, sa pananalangin po natin araw-araw sa gawain ito. Patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang nagiging buhay natin, kung ano yung nais niya. Kung ano yung nais niyang gawin natin, yun ang naiipamuhay natin, di po ba? Bagamat may mga kahinaan pa tayo. Pero nandun na yung assurance na itutuwid at lilinisin tayo ng Panginoon dahil gusto niya walang mapahamak sa atin, kundi bagkus lahat tayo maligtas. Amen? Ang puso, nagkakaroon tayo ng pusong dalisay dahil sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Kaya nga po, habang tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para makasunod sa kanyang kalooban, samantalahin po natin, ipakita po natin sa Panginoon na handa tayong maglingkod sa Kanya, na handa tayong magpatuwid ng puso sa Kanya, na handa tayong kumilos para sa kalwalhatian ng Kanyang kaharian. Paggamit po natin ang ating mga buhay, mga kapatid. Magpakumbabang puso tayo, lalo na sa mga sumusubaybay po ng gawain ito, lalo na po sa mga bago na nakakapakinig ng gawain ito. Isa po ito sa pwedeng magmulat ng kaalaman ng isip natin, ang salita po ng Panginoon. Nakakapagpabago po ng ating pananaw sa pamumuhay natin at maging ng ating isipan. Amen? Amen. Sa gayon po, malaya pong masunod natin
ang kalooban ng Panginoon. At tayo po ay mapapasama sa kanyang kaharian. Sabi po, ang pag-uwi ng kanyang mga hinirang. Nasa huling panahon na po tayo mga kapatid. Magsama-sama po tayo na ganapin natin po kung anong kalooban ng Panginoon. Isa pong patotoo na kami po may gawain dito tuwing umaga, alas 5 ng madaling araw po. Tunay po na nung una po kasama pa namin si Pastor Angie, pero pinakita po ng Lord na hindi siya nagtatangi. Bandang huli po, as of now po talagang nararanggang kaninang madaling araw po naranasan namin ng Panginoon. Sabi nga sa laging sinasabi ni Pastor Alvin na kapag tayo humakbang, sinasabayan tayo ng langit. Amen. Habang pinupuspos po ng Panginoon ang mga puso natin, wala po tayong gagawin kundi sundin ang kalooban niya. Wala pa tayong assurance dito sa mundo, pero sa Lord, andun po yung katiyakan ng buhay natin. Andun siya sa kanyang kaharian na nakamasid sa bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya sundin po natin ang kanyang kalooban. Ang nais niya ang gawin natin. Patuloy po tayong magpadalisay ng puso sa Panginoon. Kahit minsan mahirap, pero kailangan po natin yan. Dahil sa bandang huli po, tayo rin naman po ang makikinabang, di po ba? Yun pong nakahanda sa atin dun, para sa atin dun sa kalangitan. Sabi niya, uuwi ang mga hinirang. Sana po ang bawat isa sa atin patuloy na maniklod, tumingin ang habag sa Panginoon. Sumunod po tayo. Pwede po tayo magpagamit dito po sa gawain ito. Napakasarap po. Nung una po talagang bagamat may nervyos, talagang hindi po dinaig ng kaaway. Kasi po kaaway yun, yung ayaw mong tumayo, yung dahil natatakot ka. Isang patotoo po yan sa buhay ko na una po, ang hawak ko lang, D5 sa bahay lang. Mga wala pang alam, yun ang sinisharean ko. Pero purihin ang Panginoon dahil ito rin ang nais ko na magamit. Hindi lang po sa maliit, kundi sa mas malawak pang gawain. Alam niyo po, bagamat may nervyos, pero ang Panginoon, sabi nga sumunod ka lang eh. Ang Lord ang tanim natin, ang Lord ang magpapalago. Amen? Hindi po tayo, wala po tayong pagkakamali kapag tayo sumusunod sa Lord. Kapag hinihahayag natin ang salita niya, tandaan po natin yan. Ang blessing patuloy na darating sa bawat isa sa atin. Nalulugod po ang Panginoon kung nagpapagamit tayo at patuloy tayong nagpapakupkop, nagpapalinis ng puso sa Panginoon. At sa akin pong pagtatapos, patuloy po tayong magpadalisay ng puso sa Panginoon. Sa Lord lang po pwedeng gumawa niyan sa atin. Yung itawid tayo. Ang kinin po natin na blessing yan mga kapatid, na tinutuloy tayo ng Panginoon, nililinis. Bakit po? Kasi mga anak niya tayo, mahal na mahal niya tayo. Yun po ang pangako ng Panginoon. Mahal niya tayo, kaya niya tayo hinuhubog, kaya niya dinadalisay ang puso natin. Di po ba sabi sa Hebrews, kung hindi sa gawin sa atin ang pagdidisiplina, hindi gagawin sa atin ang pagdidisiplina ng isang ama, hindi po tayo mga tunay na anak, hindi anak tayo sa labas. Subalit tayo po, lihitimo po tayong anak ng Diyos. Kaya ang pagdidisiplina at pagtutuwid ng isang ama ay mangyayari sa bawat isa sa atin. Nawa po ang salita ng Panginoon sa gabi nito ay pumukaw sa bawat puso ng nakarinig at nakapanood ng gawain nito. Magandang gabi po sa ating lahat. Let's pray po. Hallelujah. 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 Thank you, Father God. We praise you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat, Ama. Tunay na Ikaw, Panginoon, ang aming kanlungan, Ama. Ikaw ang aming lakas, Panginoon. Minsan man, Lord, hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa gawain ito, Panginoon, na patuloy mong pinalalawak, Ama. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Patuloy mo, Panginoon,
Patuloy mong gabayan, Lord, sa araw-araw namin, sa gabi-gabi namin pagsasama sa gawain ito, Panginoon. Masunod ang kalooban mo, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Jesus. Lord, patuloy, Panginoon, ang pinakapunto ng gawain namin ito ang aming bansa, Ama. Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagtugon mo, Panginoon, sa dalangin namin para sa aming bansa, Lord. Patuloy mo, Panginoon, ibalik sa normal, Lord, ang aming bansa, Ama, ang aming pamumuhay, Ama. Hindi totoo, Panginoon, na mamumuhay kami sa new normal, Panginoon. Kung hindi, ibabalik mo kami, Panginoon, sa talagang normal na kung ano ang ibig mo, Panginoon, na patuloy na maganap, Lord, sa aming bansa, Ama. Patuloy mong gabayan, Lord, ang aming gobyerno, aming Diyos, Lord. Lahat ng katiwalian, O God, Lord, wakasan mo na, Panginoong Jesus, maging Panginoon ang pag-aangkin ng teritoryo, Lord, ng Pilipinas. Patuloy mo nang tapusin ang usapin, Lord, sa dyan, Panginoon, sa West Philippine Sea, Panginoon Jesus. Maging ang mga bagyo, Lord, wag mong pahintulutan, Panginoon. Tamang tubig lamang at init ay bigay mo, Panginoon, sa aming bansa, Lord. Maging sa buong mundo, amang Diyos, Lord. Ang aming eleksyon, itinataas namin sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ang magdikta, Panginoon Jesus, sa lahat ng boboto, Panginoon, Lord. Yung kalooban mo lang, Panginoon, na tao, Panginoon, na manguna, Panginoon, sa aming bansa, ang mamamahala, Panginoon, ang siyang iupo mo, Panginoon Jesus. Huwag mamayani, Lord. Huwag mangibabaw, Panginoon, ang kasakiman sa pera, O God, Lord. Kundi, Lord, mag-upo ka, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na tunay na may malasakit, Panginoon, para sa aming bansa, amang Diyos, Lord. Nakikita mo, Lord, nag-aaway-aaway na sila, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa kapangyarihan ninanais nila, Panginoon, hiyain po sila, Lord. Ang iupo mo po, Panginoon, ay yung nararapat lamang, Ama. Purihin ka, Panginoon, maging ang COVID, Lord. Patuloy mo ng wakasan, Panginoon. Lahat ng hospital, Panginoon, na may lulan, Lord, ng virus na ito, Panginoon. Linisin mo na, Panginoon. Be negative, Lord, ang lahat, Panginoon, ang nag-positive, Lord. Kahapon lamang, Lord, may kausap kami na dun sa ospital na kinalululanan nila, wala ng kaso ng COVID. Salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, na patuloy mo tuto pa rin, Lord. Patuloy mo diringgin, Panginoon, ang dalangin namin, Lord, sa kalayaan at kagalingan ng aming bansa sa COVID-19 na ito, Panginoong Jesus, Lord. Pangunahan mo, O God, ang aming iglesia, Panginoon, ang buhay ng aming mga pastor, Panginoong Jesus, ng aming mga pastor, Lord, ng aming mga leaders. Patuloy mong buhusan, Lord, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang buhay, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Ama. Ikaw po ang kumilos, Panginoon, ang kalooban mo, Lord. Ang masunod, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami pag-isahin, Lord, dahil isa ang Espiritu na tinanggap namin, Ama. Mamayani yan, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin, Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, magkaroon ng division man, Panginoon. Lord, ibalik mo kami, Panginoon, sa normal na pananambahan, Ama. Yung walang mawawala, kundi lahat kami, Panginoon, libreng sasamba at magpupuri, Panginoon, sa iyong kaharian, O God. Lord, maging sa bawat pamilya namin, Amang Diyos. Lord, buklorin mo ng iyong pag-ibig ang bawat pamilya namin, Panginoon. Ang magulang sa anak, Lord, bigyan mo ng maayos na relasyon, Panginoong Jesus. Ang kabuhayan, Panginoon, ng bawat pamilya, O God. Will provide, O God, Lord. Panginoon, maging ang mga intercessor, Panginoon, ng aming iglesia, Lord. We rise up, O God, Lord. Ibalik mo, Panginoon, ang unang pag-ibig namin sa iyo, Amang Diyos, Lord. Ang aming bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, pangunahan mo, Panginoon. Pangunahan mo ang aming iglesia, O God. Higit sa lahat ang aming pamilya, Panginoong Jesus, Lord. Bigyan mo kami ng malawak na pananaw, Panginoong Jesus. Patungkol sa iyo, Amang Diyos, ang aming paningin ay patuloy maging bukol, Panginoon, sa iyo lamang, Ama. Masunod namin ang kalooban mo, Panginoon, at ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang bumalot, Panginoon, hindi lang sa aming iglesia, hindi lang sa aming bansa, higit sa lahat sa aming bawat pamilya, Amang Diyos. Lord, sa iyo ang kapurihan, maging ang mga kapatiran namin may karamdaman, Lord, totally healed in the mighty name of Jesus. Unang-una na si Ambo, Panginoon, ganapin mo ang kalooban mo, Panginoon, sa buhay niya, O God, Lord.
Wala pong imposible sa iyo, Amang Diyos. At lahat, Panginoon, ang mahal namin sa buhay na may karamdaman, patuloy mong sabi mo sa iyong mga latay, Panginoon, pinagaling mo na sila, Amang Diyos. We thank you, Father God, ikaw ang aming itataas at pararangalan, Panginoon. Maluwalhati, Lord, ang iyong dakilang pangalan sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming kapangyarihang Diyos na si Jesus. Amen. 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 Thank you po. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen.